Sarap. Pagkatapos magsimbang gabi, yung bibili ka ng bibingka tapos puto bumbong, mainit, The best nagluluto. yan. Mainit na tsokolate. Ay, Pagdating sa nako, bahay. sinabi mo pa. Pinoy Christmas, it is, Susan. Pero alam mo sa probinsya ng Quezon ng puto bumbong at bibingka, iniba ang timpla. Aba, ibang klase talaga mag-isip ang Pinoy. Ano kayang naiibang lasa na yan? Alamin nga natin sa kwentong inalam ni Mark Salazar. Hindi makukumpleto ang Paskong Pilipino kung hindi matitikman ang iconic na mga kakaning ito, bibingka at puto bumbong. Tastes like Christmas ika nga. Pero sa probinsya ng Quezon, kakaibang pakulo at luto ang kanilang ibinida ngayong taon. Nakatikim ka na ba ng puto bumbong na pinatamis ng langka at makapuno? E papato kaya sa panlasa mo ang bibingka na ginawang burger. Kalahok ang mga munisipyo, idinaos ngayong Disyembre ang ikalawang taon ng pasarapan ng puto bumbong at bibingka sa probinsya ng Quezon. Ang mga kampyon, ang puto bumbong recipe ng guro na si Maria Lourdes at ang kakaibang bibingka ng negosyanteng si Josephine. Bukod sa pagiging guro, abala si Lourdes sa pagbebenta ng puto bumbong sa kanyang kainan. Ang nagpanalo sa kanya, ang puto bumbong na pinalamanan ng langka at makapuno. Ang una ko naisip, yung langka, pagdating sa flavor, malasa talaga siya. Tsaka yung sa amoy pa lang, makaka-add na talaga siya ng flavor doon sa isang pagkain. Kailangan may kasama siya. Naisip ko po, makapuno. Dito po sa amin ay marami namang supply ng makapuno. Hindi ko naman po in-expect na ako yung mananalo doon. Sa ikalawang pagkakataon na, depensahan naman ni Josephine ang kanyang korona sa pagluluto ng kakaibang bibingka. Bida ang pinaghalong sweet at savory na bibingka burger. Kumaga, bibingka is Pinoy eh. Pinoy delicacy siya. So, ginawa naming westernized siya, kaya naging burger siya. At ang ating defending champion mula sa Luzon, Maglansana! Kaya nung nanalo kami, syempre tuwan-tuwa ako. Halos napatalon pa nga ako nung tinawag namin yung bayan namin na Lucena. Hindi na secret ang kanilang winning recipe dahil si Lourdes at Josephine tuturuan tayo kung paano lutuin ang mga ito. Una muna ang puto bumbong con makapuno langka filling. Gamit ang grater, ginadgad at pinino muna ang malagkit sa hinating bumbong. Dahil po siya ay may feeling, hindi na po pwede yung buo yung bumbong niya. Kaya ginamit ko po yung biniyak na bumbong. Saka ipinalaman ng langka at makapuno mixture. Naglagay muli ng ginadgad na malagkit sa ibabaw nito. Gamit ang steamer, ihilera rito ang puto bumbong para maluto. Ihintayin lang po natin na yung mixture ay mag-iba yung kulay. Parang moist na siya. Saka po natin malalaman na luto na po ito. Hahanguin sa steamer ang puto bumbong, saka ito dahan-dahang susundutin para maalis sa bumbong. Para mas sumarap, bubudburan sa ibabaw ng niyog, muscovado sugar at keso. Masarap po siya and bagay po yung feeling sa puto bongbong. Sunod naman ang paggawa ng bibingka burger. Una munang ginawa ang mismong bibingka. Sa isang bowl, pinaghalo-halo ang giniling na galapong, itlog, pampaalsa at asukal. Isalin sa strainer, grated cheese. Halo-halo lang ulit tayo. Gamit ang molde na nilagyan ng dahon ng saging, ibubuhos ang bibingka mixture. Saka papatungan ng hiniwang itlog na maalat. Para maluto, isasalang ito sa oven sa loob ng 20 minuto. Habang iniluluto ang bibingka, inihahanda na rin ang palaman ng burger. Sa mainit na kawali, ipinrito ang itlog, bacon at homemade burger patty. Kapag luto na ang bibingka, ready to assemble na. Hiniwa sa gitna ang bibingka. Ito ang magsisilbing buns ng burger. Saka pinagpatong-patong ang palaman. Pinuno at siniksik din ang burger sa cheese at mayonnaise. Napakasarap. Kaibang flavor yung meron sa. Sa kakaibang luto at lasa ng puto bumbong at bibingka ni Lourdes at Josephine, talagang hindi mauubusan ng bagong matitikman ngayong Pasko. Mga kakanin na pang-kampyon.
Ako si Mark Salazar. At yan ang kwentong dapat alam mo.